Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Libra sa buong buwan ng September 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Yung gender, baka may lumabas. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. At pwede rin na wag nyo na lang pansinin yung gender for as long as tama naman yung sitwasyon nyo dun sa reading. Mali lang yung gender. Ganun na nga lang. Huwag nyo nang pansinin ang gender. Wow! Ito magandang combination, lahat sila. Ito, alanganin tayo, di ba? Sa Discord. Kung baga, pag nakita mo yan, kakabahan ka. Kasi di mo alam kung ano bang change yan eh. Change ang meaning yan, di ba? Endings, ayan nakalagay. Endings, transformation, freedom. So, mapapaisip ka, ano yan? Ano yung mag-end? Ano yung change? Pero syempre, didepende yan sa mga lalabas ng card. So, itong dalawa, magandang cards sila. Kasi parehas silang happiness. Ito, abundance. Sabi, abundance, oh. Ito, prosperity. Di ba, parehas lang yun? So, magsasaya yung iba sa inyo kasi may magandang pagbabago. Kasi ito, Empress to eh. Usually, love and abundance ang meaning nito. Saka may kinalaman siya sa productivity, creation. So, in a good way talaga. So, magsasaya. Depende sa anong gusto nyo i-manifest. Kasi nga, marami siyang meaning. Pwedeng love, pwedeng sa career. Kasi doon papasok yung abundance sa career. Ano pa bang masasabi natin dyan? Sabihin natin magiging productive yung iba sa inyo. Kaya magkakapera, magsisipag. Pero kung love, sabihin natin single, ang iba sa inyo, eto, may in love na sila. Either may magkaka-crush sa kanila, o sila yung may makakrushan. Yun na yung magandang pagbabago dito. Pero sabihin natin may nanliligaw sa iba sa inyo. Type nyo naman, kaya lang hindi nyo pa sinasagot eh. Baka maging kayo na. O sabihin natin may nililigawan yung iba sa inyo. So kung ganun ang sitwasyon, baka maging sila na nung nililigawan. So again, case-to-case basis naman yan. Basta ang mahalaga, maganda yung outcome dito. Oh. Kasi Empress to eh. Para bang magbubunga ang pinaghirapan ng iba sa inyo. Reconciliation ba? Posible? Pwede rin. So again, pangkalahatan na to, love at career. Love, pera. So isama na rin natin career. Sa Empress. Pero sabihin naman natin na in a relationship, pero may epal na third party,
Mawawala na yun. Ito na yung ending. Mawawala na yung third party na yun. O sabihin naman natin, wala namang problema. Wala namang cause. Sabihin natin wala naman nagiging cause ng problema nowadays. Sa sitwasyon nyo, mananatiling ganun. Buo pa rin ang relasyon. Wala pa rin problema. Pero kung may problema, maayos pa rin yan. Ganun ang dating dito. Kaya nga magsasaya dito, oh. Magsi-celebrate. Di lalo na kung reconciliation yun. Whether sa ex, o nag-away lang, pull off. So, maayos pa nga. Kaya magsi-celebrate dito, magiging happy, ma-achieve ang gustong i-achieve, promotion, new job. So, case-to-case basis. O kung gusto ng iba, sabihin natin engagement. Kasi fertility rin naman to. Ito, celebration ng sabihin natin marriage. So, engagement, yun na yung transformation, di na single, may engage na, o ikakasal na, o magkakaanak, mabubuntis, depende. Sa anong gusto nga ng iba sa inyo na mangyari, o magkakapera, o mabibili ang mga gusto. Basta to, in a good way. Lahat yan, itong change, in a good way. Kaya lang, sa dami ng sinabi ko, malilito pa tayo kung ika-clarify ko pa to. Pumunta na lang tayo dito. Sa susunod na deck. So ngayon, dishonesty. Bakit naman kaya? Ano to? Ang weird ng combination. Bakit ang ulo? Halimbawa, kung ang case gusto nila ng clarity, kung may iba ba talaga yung jowa nila, baka malaman na nila ang sagot sa tanong nila sa isip. Lalo na sa topic ng spirituality, parang yung iba sa inyo, dun sila makakagain ng insight na may someone na nagloloko sa kanila. So, either magpapa-read yung iba sa inyo at yung reader yung magsasabi na may something na kakaiba sa paligid ng iba sa inyo. Kasi ang dishonesty, hindi naman to literally karelasyon. Agad. Pwede rin tong ibang tao na malapit sa inyo o pinagkakatiwalaan nyo. So yun, pwedeng sabihin ng reader na, yun nga, may someone na hindi alam ng iba sa inyo na niloloko sila, ganyan. O kayo mismo, yung makaka-discover nito sa pamamagitan ng panonood ng mga ganitong klaseng reading, di ba? Spirituality to. Reading na ganito, divination, di ba? Divination reading, mga video, tulad nito. O astrology, numerology, mga ganyan. Lalo na kung, halimbawa, sinabi na nga dito, na ganyan nga yung eksena, parang may nagloloko. Sa iba sa inyo, nagbabadya o nangyayari na. Tapos, may pinanood pa kayong ibang video, tapos nasabi na naman yung tungkol dito sa topic ng betrayal, dishonesty, mag-isip-isip na yung iba sa inyo. Baka warning na yon na baka totoo na kailangan mag-conduct ng investigation yung iba kung para sa kanila nga ba
talaga yung breathing o hindi. Para ba siyang awareness? Ganun. O sabihin nating ibang case ganito. Either kayo mismo to o puso ng iba sa inyo o kakilala nyo. Na para bang mananalo siya. Makukuha niya yung gusto niya. Magkakaroon siya ng victory, success, pero in a bad way o in a dirty situation. Ganun eh. Para bang isipin niyo yung Five of Swords. Nanloko ng iba para lang manalo. Ganon. May eksena dito. Nakuha niya yung gusto niya, pero may nasaktan naman siyang iba. O may niloko. Ganon. So, third party, di ba? Pwede. Para sa iba sa inyo. Just come. Sasaya yung isa. Yung isa naman magiging malungkot. Kasi inagawan siya ng jowa. Yung promotion na para sa kanya napunta sa iba. Sinulot ng isa. Pwedeng ganyan eh. Pero babae to. Probably babae yung nagloloko dito. O gagawa nitong kalokohan. Hindi lalaki. So mag-ingat na lang kayo. Okay? Whether babae yung nanonood o lalaki. Kasi ang tingin ko dito, babae yung pwedeng mag-cause ng lahat ng mga sinabi kong kalokohan. Okay? Pwedeng mag-lie sa inyo, mag-betray. So, beware sa dishonest na tao o fake friend, false person. Stealing. Pwede ba to? Sa bagay, thief pala yun. Ito kasi dishonesty yan nakalagay. Pero in general, ang card na yan ay false person. So again, babae ha. Mag-ingat sa babae para malaman natin kung sino yung hindi mapagkakatiwalaan na babae dito sa reading. Ito ang clue. Capricorn, Libra. So mag-ingat sa mga to sa September. Kasi may possibility nga na baka malin lang yung iba sa inyo, lalo na kung babae. Okay? Huwag basta-basta maniniwala sa mga sasabihin nitong babaeng to. Lalo na kung manggagaling sa kanya yung information, idea, huwag basta maniniwala. Especially kung ang zodiac sign niya ay Capricorn, Libra. Auto pass. Okay? Ngayon, fake promise nga pala, munti ko nang malimutan. Ngayon, punta naman tayo dito. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo, kung single kayo o in a relationship, kasi general reading to. Oracle reading na tayo. Wow, love life, oh. So, sabi, love life. Parang ito rin yung pinukwento ko kanina, oh, sa Empress. Baka nga magka-love life yung iba sa inyo, oh, na single. So, basahin ko na lang. Love life. Pero parang malabo. Madilim. Love life. Ito. The basis of your question involves your romantic life.
which is now changing for the better. Wow. Wow na wow. So, hindi yung sinabi ko kanina, di ba? Yung sa Empress. Yung combination ng tatlong card sa tarot. Wow, affirmation, oh. Affirmations. To lift up your thoughts and energy and to attract what you desire, use positive affirmations. So, para daw, ma-manifest agad ng iba sa inyo. Ang gusto nilang ma-manifest. Gumamit ng positive affirmation. So, hanap na lang kayo sa internet kung ano pa yung mga kailangan nyong sabihin. O anong dapat nyong gawin para ma-sure na mangyayari ang gusto nyo mangyari through the help ng positive affirmation. So again, hanapin nyo na lang sa internet. May mga ano kasi yan eh, para bang technique dapat gawin para mas effective. So again, hanapin nyo sa internet yung positive affirmation. Ito. Vegetarian. A new way of eating gives you more energy, greater health, clarity, and stronger manifestation abilities. Oh. So, isa rin pala sa way para mapabilis yung manifestation ay maging vegetarian. Sa buong buwan ng September, siguro para siyang sacrifice sa pag-eat ng meat para makuha ang gusto. Ganun talaga ang buhay. Walang easy success. Kailangan ng sacrifice. Diba? Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po. Now.